Mga bata, mayroong kwento si teacher. Ang pamagat ng kwento ay Ligtas ang Maingat sa panulat ni Teacher Arlene S. Valdez, guhit at layout ni Teacher Arlene. Sa barangay Suklayin, bayan ng Baler ay may isang batang nagngangalang Ima. Siya ay palaging maingat at palaging iniisip ang kaligtasan. Isang araw habang siya ay nasa kanilang hardin ay may nakita siyang nakakalat na mga matutulis na bagay. Naku! Sino kaya ang may gawa ng mga nakakalat na bagay? Mayroong pako, aspili, kutsilyo, gunting at aspili. Dapat iimpis ko ito. Baka kasi matapakan ng ibang daraan dito sa aming hardin. Masasaktan sila. Kaawa naman sila. Ang wika ni Ima. Maingat niya itong pinulot at inilagay sa isang lagayan. Palagi kong tinatandaan ang tagubilin nila nanay at tatay na mag-iingat sa matutulis at matatalim na bagay. At huwag na huwag ko daw itong paglalaruan upang masigurado ko na ako ay ligtas at hindi mapapahamak. Sa kanyang paglalakad ay muling nakakita siya ng isang posporo. Bakit kaya may nakakalat na posporo dito sa aming hardin? Hindi kaya ito na itago ng aking ama? Binulsa ito ni Ima at pagkatapos ay naisip niyang ibalik na lamang ito sa kanilang kusina at baka hanapin ng kanyang ama. O kayo mga bata, kapag nakakita kayo ng posporo, tutularin nyo rin ba si Ima? Sa halip na ito ay paglaruan, ilalagay na lamang sa tamang lalagyan? O susubukan ninyo itong sindihan? Muli ay naglibot siya sa kanilang hardin at nais niyang umakyat sa hagdanan kung saan ay mas matatanaw niya ang ganda ng kanilang hardin. Maingat siyang lumakad paakyat sa hagdan ng kanilang hardin na nakakapit sa gabay ng kanilang hagdan. O kayo mga bata, kapag ba kayo umaakyat sa hagdan ay maingat din kayong nakakapit sa gabay nito nang nasa tuktok na siya ng kanilang hagdan. Wow! Ang ganda ng aming hardin! Bigla na lamang ay napatingin siya ng blag! Isang sasakyan ang nabangga sa puno sa pag-iwas sa isang batang lalaki na bumabagtas sa isang kalsada. Basta na lamang ito tumakbo at hindi tiningnan na may darating na mga sasakyan na maaaring makasagasa sa kanya. O kayo mga bata, ganun din ba kayo kung tumatawid sa kalsada? Tandaan natin bago tayo bumagtas sa kabilang kalsada ay tumingin muna tayo sa kaliwat kanan na bahagi nito bago ipagpatuloy ang ating paglakad. Siguraduhin din natin na may matanda na gagabay sa atin upang sigurado ang ating kaligtasan. Mabuti na lamang hindi nasaktan ang batang bumagtas sa kalsada. Ang wika ni Ima sa kanyang sarili. Kaya ako, palagi ay tumitingin ako sa kanan at kaliwa kung ako ay tumatawid sa kalsada. May nahawakan ang kanyang kamay at nakahawak siya ng maliliit na butil ng munggo. Baka kailangan ito ng aking ina. Ibubulsa ko muna at pagkatapos ay ibibigay ko sa kanya. Masama na ito ay aking paglaruan. Mamaya, sumuot ito o mapalagay sa aking ilong o tainga kung ito ay aking paglalaruan. Ang wika ni Ima. O kayo mga bata, kapag nakakita ba kayo ng maliliit na butil o maliliit na bagay, ay itinatago ito o inyong pinaglalaruan? O baka naman gusto ninyong maranasan kung ano ang pakiramdam kapag isinilid ito sa inyong mga ilong at tainga? Hay! Ang sarap ng simoy ng hangin! Nakaka-relax talaga dito sa aming hardin. Dito na muna ako magpapahinga habang wala pa kaming pasok. Nagustuhan niyo ba ang kwento ni teacher, mga bata? Palagi nating tatandaan,
Mag-ingat tayo sa lahat ng pagkakataon upang masigurado natin na tayo ay ligtas.